A blessed Sunday, everyone. Maraming salamat po sa Panginoon sa privilege to share with you today His Word. At maraming salamat din po sa ating mga kapatiran from Group 1 for the invitation. Naniniwala po ako na ang ating pong mga delegates ay patuloy po na nag-aalab para po sa ating Panginoon sa natapos nga po na National Women's Convention. Yan, congratulations po sa inyo. Dahil I believe that the Lord is really using you and keeping the fire burning in your hearts. At ito rin po yung aking pong panalangin at encouragement sa lahat po ng magjo-join at kasama po natin dito po sa ating virtual fellowship, that everyone, no matter what you're going through, ano man po yung seasons ng inyong mga faith journey, nasan man po kayo ng inyong kalalagayan, ay panalangin ko po na patuloy din po nakatagpuin po tayo ng ating Panginoon. And I also pray that through the power of the Holy Spirit living in us, tayo po ay patuloy din na magiging women on fire para po sa paglilingkod at para po sa kaharian po ng ating Panginoon. Samahan niyo po muna akong manalangin. Our Heavenly Father, thank you so much for this day. We pray that may your face continue to shine upon us. And as we meditate on your words, bless each hearts to be more ablaze for you and your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. In Acts 10:34-35, and I'll be reading po from the Message. Ayan. Sabi po dito, Peter finally exploded with his good news. It's God, our truth. Nothing can be plainer. God plays no favorites. It makes no difference who you are and where you're from. If you want God and ready to do as He says, the door is open. So, Jesus is our good news. And siya rin po, sa lahat po ng naniniwala po sa ating Panginoon, siya rin po yung mabuting balita. Kung babalikan po natin ang salita po ng Diyos from Old Testament to New Testament, we know when God created, di ba po, the world, and He created man, makikita po natin dito that His creation is a masterpiece. Pwede po ba sabihin po natin sa ating pong mga sarili ngayon that I am God's masterpiece? Kaya nga po nanlikhain ng Diyos ang mga kababaihan. Ang bawat isa po ay pinagkalooban ng, sabi nga po is natatanging angking at kakaiba. Yan, kakaibang kagandahan. Beyond po dun sa kanyang physical appearance. And she has a significant role po, di ba? Pinagkalooban po siya ng isang significant role and a purpose to fulfill. Sa scripture po, marami po tayong mababasa ng mga kababaihan na talagang meron po silang, sabihin po natin, unique or distinct na qualities. Sabi nga po, mga natatanging kababaihan sa Biblia. Today po, gusto ko po na i-share po sa inyo yung isang babae na sa aking pong pagbubulay ay nakakitaan ko din po siya ng katangian. Yan. So, she's an epitome of gentleness and nurturing qualities. Sa Acts po, kung saan nabanggit ang kanyang pangalan, Acts 17 verse 34 says, however, some men joined him and believed. Among them is Dionysius the Areopagites, and a woman named Damaris, and others with them. Si Damaris po ay na-mention, hindi po sa maraming talata in the Bible. Siya po ay nabanggit lamang, particularly sa Book of Acts, kung saan po siya in-identify as a woman from Athens. So, ibang lahi
Hindi po siya Hudyo, di ba po? Nandun po siya sa bahagi ng mga Gentile believers. At kung paano po din siya naging kabahagi po ng early church. At dahil sa pakikinig niya po yan, sa preaching po mismo ni Apostle Paul. So, nandun po talaga yung kanyang zealousness, or sabihin po natin kasigasigan. Yan, yung kanyang fervor to listen po dun po sa mga katuruan po ni Apostle Pablo. But what makes Damaris significant and unique? Alam niyo po, dahil po there is something about her name. There is something about her name. Her name is a feminine form of the Greek word damalis. At ang ibig sabihin po nito ay calf or a young cow or guya or a heifer o yung dumalaga daw po na baka. At ito pong klase ng mga animals po na ito ay nagsisimbolize of gentleness and nurturing qualities. Sa panahon po natin ngayon, kung titingnan po natin, everything is in a hurry. Diba po? Nagmamadali. Kasi sabi nga po sa Bible, given an emphasis, we are now in a time wherein we are now redeeming the time. Yan. So, halos lahat rin po ng mga bagay ngayon ay instant. Diba po? So, many things are going on sa buhay po ng bawat isa. Especially women. Ayaw nga pong mag-slow down, 'di ba po? Ayaw mag-slow mo. Ayan. Meron nga pong book si Bill and tsaka si Pat Farrell at ginamit po nila yung analogy of a waffle and a spaghetti. Ang title po ng book na yon ay Men Are Like Waffles, Women Are Like Spaghetti. Bakit po? Kasi nga po pinapakita po dito yung difference ng mga kababaihan sa kalalakihan. 'Di ba po? Ang babae po talaga mabibilib ka po sa kanilang pagiging na-master na po nila yung arts of multitasking. 'Di ba po? So, yung mga kababaihan po diyan na habang naglalaba ay namamalansya at nagluluto. 'Di ba po? Yung iba naman po talagang on the go palagi. Yan, lagi pong talagang ready for action. At ito po ay nagpapakita talaga po ng talagang kasigasigan ng mga babae po natin, lalo na po sa panahon natin ngayon. Ayan, palakpakan po natin din yung ating po mga women's ministry, di ba po? Ayan, so, however, sa panahon din po natin ngayon, there are a lot of people going through dark moments in their lives. Many are hurtings, silently suffering, fighting their battles in secret. And therefore, we need women who also possess a gentle spirit. Because sabi nga po nila, gentleness builds bridges to deeper communication with others. Kung merong kahinahunan ang isang babae, mas madali po nilang ma-attract yung mga tao sa paligid po nila. Lalo na po ngayon, kung titingnan po natin, marami pong mga bashing, marami pong mga nangyayari, di ba po? Pagka may katwiran, ipaglaban, marami po tayong Gabriela na mga kababaihan ready for battle. But we need also women who has the nurturing qualities. Yung pong sabi nga po ay likas na hilig na talaga nila po yung mga laga. Diba po? Yung caring, may tender loving care. Sabi nga po, inherent inclination. Ayan, towards caring for others. At sila po yung may mga qualities na they are ready to provide emotional support. They are willing and carefully listening to someone or to something other wants to discuss. Sila din po yung mga tao na know how to read between the lines, and those who are credible
and willing to go an extra mile. Ang mga kababaihan po na meron talagang nurturing qualities ay masasabi po talaga natin na nandyan po, handa talaga sila na makinig. 'Di ba po? Hindi lang magsabi ng kamusta ka and then hindi mo na po siya makausap pag gusto mong magsabi ng salita, bakit po kasi nagmamadali. 'Di ba po? Wala nang time na umupo at but I pray and I hope that there are people pa rin po, women especially, na i-create po ang Diyos na meron po talagang nurturing qualities. Yung po mayroong pangangalaga, meron pong pangdama sa lahat po ng mga nangangailangan. Isa po to sa ating mga visions and goals that we will able to provide po, 'di ba, yung counseling, yung talagang hindi lang nila alam paano po mag-counsel, magbigay ng solusyon. We are just a pointing arrow para po masigit nilang makilala ang ating Panginoon, mag-depend po sila sa Panginoon, makita po nila ang kapangyarihan ng Diyos, ma-encounter po nila si God, and those seasons na maaring pinagdadaanan po nila ay maiakay po natin sila dahil maramdaman po nila sa atin ang tunay na pagmamalasakit, ang tunay na pakikinig, ang tunay na pagmamahal, na tayo po ang gamitin ng Panginoon upang tayo po yung yayakap sa kanila at i-intended uunawa, lalo na po sa mga panahon na sila po ay nagugulumihanan or na pupuno po yung kanilang mga puso ng mga kabagabagan. Nawa, dalangin ko po na sa araw po na to ay patuloy po na mag-create po ang Diyos para sa atin ng hindi lamang po mga babaeng matatapang. Diba po, hindi lang po yung mga babae na meron pong talino, yan, or yung karunungan, kundi hindi lang po masigasig, hindi lamang po sila matatag, hindi lamang po sila determinado na gawin yung mga naisin lang din po ng Panginoon, kundi determined din po sila para po isik yung pong mga kaluluwa, yung mga tao na nangangailangan din po ng tunay na kalinga at pagmamahal. And I pray that God will continually keep the fire burning po in our hearts. Nawa patuloy po tayo na maging listening ear, God's hand to reach out and to embrace even those people na alam po natin, meron din po silang mga pinagdadaanan. Hindi lamang po nila yun maipahayag, di ba po? Sometimes nakikita natin sila nakangiti, pero kung talagang mag-spend po tayo sa kanila ng time at makikinig po tayo sa kanila, maririnig po natin yung mga tahimik po nilang daing at tahimik po nilang mga iyak. So, I pray and I encourage everyone to also develop a gentle spirit and a nurturing qualities. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na paalala niyo po sa amin. I pray today, God, that you will continually create in us a gentle spirit and a nurturing qualities as well. By the power of your Holy Spirit who is at work in us, with us, and for us. Lord, palakasin mo po yung aming mga pandama at buksan mo po ang aming mga spiritual eyes and spiritual ears so that we will see beyond, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuha po namin sa araw-araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.